Okay, so muli tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. And so mula nga dito mga kaitsubero ay makikita natin ang Manila Post Office building na nasunog noong May 21, 2023. Kaya sa vlog na ito mga kaitsubero ay pag-usapan natin ang history ng Manila Post Office building. Panoorin nyo to. Ang Manila Post Office Building ay may pagmamalaking nakatayo sa pangpang ng Ilog Pasig at nasaksihan ang marami sa mga makasaysayang pangyayari sa bansa mula sa pananakop ng mga Amerikano at sa pananalasa ng mga Hapon noong World War II hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa angking kagandahan ng istrukturang ito, naging best city in the Far East ang Maynila noon. Itinayo ang Manila Post Office Building taong 1925 na natapos taong 1930. Idinisenyo ito ng national artist for the architecture Juan Marcos Arellano kasama ang Amerikanong si Ralph Don at kapwa Pilipino na si Tomas Mapua na itinayo sa neoclassical style at isa ito sa pinakadakilang halimbawa ng American colonial architecture sa Pilipinas. The post office building was the only of many government edifices envisioned by the famous American urban planner Daniel Burnham. His plan was to pattern Manila after Washington, D.C. and make it the Paris of the Prairie. Ito ay halos katabi lamang ng Manila Metropolitan Theater. Dalawang tulay na sumasaklaw sa Ilog Pasig, ang Jones Bridge at ang MacArthur Bridge, na nagsilbing pasukan sa nooy engrandeng Taft Avenue. Ang post office building ay may hugis parihaba. May 14 na iconic columns, 2 semi-circular drums sa magkabilang gilid at atrium sa gitna na nagbibigay natural na liwanag at ventilasyon. Napakaganda talaga ng post office building noon. Pero nang sumapit ang taong 1941 hanggang 1945, ang digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Hapon, kalunos-lunos ang sinapit ng gusali. Sa panahong iyon, ito ay naging kuta ng mga Hapon dahil sa napakalaking sukat nito at makapal na pader. Binomba ng mga puwersang Amerikano ang post office building hanggang sa umatras ang mga Hapon patungo sa walled city of Intramuros. Tuluyan nang nawala ang angking ganda nito, kasama pa ng iba pang mga gusali sa Maynila. Nang matapos ang World War II, muling inayos ang post office building taong 1946. Noong 2012, sinabi ng isang opisyal na gobyerno na may planong gawing 5-star hotel ang post office building.
Ang grupo sa likod ng Fullerton Hotel sa Singapore na isa ring post office ay nakipag-usap sa Department of Finance. Ipinaliwanag ng Philippine Postmaster General na ang gastos sa pagpapanatili ng gusali ay masyado ng malaki. At dahil sa pagsulong ng teknolohiya, mas kaunting mga tao ang nagpapadala ng mail sa tradisyonal na paraan. Noong May 21, 2023, tinamaan ng apoy ang Manila Post Office Building, dakong 11:41 ng gabi. Nagsimula ang apoy sa basement, sanhi ng tuluyang pagkasira ng natitirang bahagi ng gusali. Ayon sa report ay umabot sa 300 million pesos ang sinira ng apoy. Senyalis na kaya ito na ituloy na ang plano noon na gawin itong 5-star hotel? Kayo ba mga ka-YouTubero, sang-ayon ba kayo dito o hindi? Comment down below. Okay, so mula nga dito sa taas ng Escolta Parking, matatanaw natin ang... Alam nyo ba kung ano ito? Ito yung lumang Capitol Theater na... Nung last na punta ko dito, yung first na punta ko rito, ginigiba na ito. Kasi ang balak yata nila is ititira lang yung facade. Pero... Tapos nung habang tumatagal, sabi ko ba't kaya hindi pa natatapos gibain? Yun pala, pinahinto na gibain itong Capitol Theater na ito. 'Di ba? National artist yung nagdisenyo ng Capitol Theater na ito, tapos makikita mo na lang ginigiba na nila. Ayan. Pero buti pinahinto at ayan, mukhang i-restore na nila, no. Ayan. So ulitin ko lang, ito mismo yung Escolta. Ayan. So pumunta ako mismo dito sa may rooftop ng parking para makita natin itong lumang Manila Post Office Building. Grabe, medyo nalungkot ako kasi alam nyo, madalas ako dito sa Maynila at lagi kong lagi kong nakikita itong Manila Post Office Building. So pagdaan ko, nakita ko yung itsura niya ngayon. Nalungkot ako. Parang tuluyan ng mawawala ang Manila Post Office dito sa Maynila, ano. Yan. So pasensya na kayo kung medyo madilim. So mula dito matatanaw natin ang MacArthur Bridge na dating Santa Cruz Bridge. Tapos yung susunod na tulay, yun naman yung Quezon Bridge. Tapos dito naman mga ka-YouTubero, ito yung Jones Bridge. Ayan. Okay, so ulitin ko lang, nasunog ito noong May 21 ng bandang alas 12 ng madaling araw, Ayan. And halos umabot ng 300 million pesos yung nasira sa Manila Post Office Building. Sayang. Okay, so nandito tayo mismo sa Jones Bridge, mga ka-YouTubero. Ayan ang Jones Bridge. So ayan yung Manila Post Office Building, and dito mismo sa may Pasig River, meron silang inilalagay na esplanade. So parang pasyalan ito dapat. Ayan. Pero ginawa yan, hindi pa nasusunog yung Manila Post Office. Nilalagay na talaga nila yung esplanade na yan. Okay, so nandito naman tayo sa baba. Ito yung tinatawag na Riverside. Lapit tayo dito sa post office. Grabe, no, mga ka-YouTubero, talagang sira. At mukhang wala nang natira, no?
Okay, so nandito na tayo mismo sa Liwasang Bonifacio. So nung nasunog ito, marami sa inyo ang nag-request na pasyalan ko naman daw. So lumipas na ang May, June, July, August. Ngayon September na, ngayon lang ako nakapunta para pasyalan itong lumang Manila Post Office Building ano. Ayan. Pero sabi nga nila better late than never, di ba? Ayan. Okay, so nandito naman tayo sa mismong harapan ng Manila Post Office Building. Ayan. So ulitin ko lang ano, ito yung Liwasang Bonifacio. Grabe, nakakalungkot naman ang nangyari dito sa post office building na ito. Talagang sira eh. Sayang. So wala talagang natira sa loob. Oh. Talagang empty na yung loob eh. So, dalawang tulay yung sumasaklaw dito sa Manila Post Office Building. So, dito sa may right side natin, ito yung lumang Santa Cruz Bridge na ngayon ay ang MacArthur Bridge. Tapos dito naman sa kaliwa natin, yan naman yung Jones Bridge. Ayan, kung saan tayo galing kanina.
Okay? So about dun sa question natin na kung kayo ba ay papayag na gawin itong 5-star hotel. Ayan. So ako muna yung mauunang sumagot, ano. So kung gawin itong 5-star hotel, ang opinion ko dito ay why not, 'di ba? Basta ba hindi nila babaguhin yung structure. Dapat ay i-restore lang nila ang building. Tapos kung ito ay gagawing 5-star hotel, ang magiging problema dito sa location is yung mga tao na nakatira dito mismo sa may Liwasang Bonifacio. Ayan. So ito yung malaking problema, 'di ba? Siyempre may 5-star hotel ka dito. Tapos marami namang nakatira mismo dito sa Liwasang Bonifacio. 'Di ba? Siguro dapat ang gawin para sa akin ay i-relocate sila, bigyan ng malilipatan. Tapos linisin dito sa Liwasang Bonifacio. Ayan, ayusin nila. And then kapag nawala na lahat ng mga taong nakatira dito sa harapan ng Manila Post Office Building, ayan, pwede na itong ipagmalaki na isang 5-star hotel dito sa lungsod ng Maynila, no? Ayan. So kayo ba mga kaisubero, ano yung opinion nyo? Gawin siyang 5-star hotel o i-restore lang siya tapos gawin pa ring Manila Post Office Building? Ayan, comment down below mga kaisubero.